Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical card para sa mga Gemini. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? Ang unang card ay positivity. Para maging positibo yung sitwasyon, kahit gaano man ito kahirap, kailangan ng communication. Yun yung ibig sabihin ng card na ito. Mukhang mahirap yung sitwasyon nyo kasi itong next card ay hardship. Mukhang mahirap yung pakikipag-communicate sa person na gusto mong kausapin. May rebirth at saka renewal itong cards mo. Creative blocks. Pero kapag naharap nyo na to ng person mo, ng taong gusto mong kausapin, meron tong magandang resulta. Connected din ito sa career at saka sa business. Meron kang kailangan tapusin para sa bagong sisimulan. Alamin natin kung ano ang kailangan mo sa relasyon, ano ang kailangan ng person mo, at saka ano ang kondisyon ng relationship nyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung kailangan mo sa relasyon. The Hanged One, the Death, at 5 of Swords. Ang ilan sa inyo gusto mo na legal na yung pagsasama nyo ng person mo. Yung bang magpakasal na. Pero dahil sa pakiramdam mo o kaya dahil sa situation, mukhang kabaliktaran yung mangyayari. Ang ilan sa inyo sa career, feeling mo walang improvement na nangyayari sa career mo. Kaya nag-iisip ka ng ibang plano. Tama yung ginagawa mong mga plano kung sakali man na magpalit ka ng career o kaya ng negosyo. Pero huwag ka agad magdesisyon. Kailangan kasi meron ka munang sapat na mapagkukuhaan na para kapag nagbitiw ka sa isang trabaho mo o negosyo, meron kang pagkukuhaan. Ang ilan sa inyo kaya hindi mo na gusto yung karir mo, may mga chismis o kaya may mga bully. Hindi mo kasundo yung mga katrabaho mo. Hindi ka na happy sa trabaho mo. 2 cards na yung nagsasabi. Sa mga nasa relationship, 2 cards na yung nagsasabi na hindi nyo kagad kailangan magdesisyon ng person mo kung ano ang dapat gawin sa relasyon. Kailangan muna ng space para makapag-isip kayo mabuti ng person mo kung dapat bang ipagpatuloy ang relasyon or quits na lang. At saka 2 cards na rin yung nagsasabi na cheater yung person mo. Ito yung isa sa dahilan kaya madalas kayong mag-away. Ang ilang single naman, 3 cards na ito ang nagsasabi na trauma ang nararamdaman mo kasi hindi naging maganda yung naging relasyon mo sa nakaraan. Kasi ang ilan, nakakamit ka ng potential person na manluloko. Hindi iyon ang gusto mo pero yun ang napupunta sa iyo. Ito naman yung card ng person mo. Kung ano yung kailangan niya sa relasyon. 3 of Pentacles, the Devil, at King of Wands. Ang kailangan niya sa relasyon ay yung puno ng romance. Yung parang nasa stage pa lang kayo na nagliligawan. Pero kapag hindi na siya happy, feeling niya siya pa yung biktima or trap sa sitwasyon. Meron kasing person na ma-pride at saka arrogante.
Sa mga cards na ito pagdating sa financial, dahil nga sa hindi ka kasi yung person na nagmumukmok. Kung yung stress mo ibubunton mo sa trabaho, dun ka magpapaka-busy at maganda yung nagiging resulta. Dalawang cards yung nagsasabi na nagiging matagumpay ka. May increase pagdating sa financial or money. Kaya lang, medyo hinay-hinay sa paggastos. Isipin mo, yung mga ibinibigay mo na financial, kung nasa tama ba. Lalo na't ang ilan sa inyo, magaling kang mag-handle ng financial or money na meron ka. Magiging maganda rin yung takbo ng karir mo or negosyo dahil sa kasipagan at tiyaga. Pinapayuhan ka ng mga cards na pagtibayin mo at saka yung mag-effort ka sa relationship niyo ng person mo. At saka mahalin mo yung person mo nasa kung ano siya. Hindi yung dahil sa magaling siya sa bed, maganda siya, magaling siya magluto. Kailangan yung kabuuan niya yung mahal mo. Kailangan din ng give and take sa relasyon. Ang ilang single, yung potential person makikilala mo sa trabaho or schoolmate mo siya. Pero binibigyan ka ng warning na kapag ka binigyan ka na ng sign na itong person na to hindi mabuti para sa iyo, kailangan mo nang magdesisyon na layuan siya. Para hindi ka na magkamali sa pagpili. At saka mas magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. Ito naman yung kondisyon ng relationship nyo. Page of Swords, Three of Cups, at Eight of Pentacles in reverse. Unahin muna natin yung kalusugan mo. Dahil nga sa ang ilan sa inyo nagkakaroon ka ng iba't ibang problema sa buhay, ang sumusuporta sa iyo at saka ang healing mo ay nagmumula sa pamilya o kaya sa mga kaibigan. At saka ang ilan sa inyo hinay-hinay din sa pag-inom ng alkohol. At saka ang ilan sa inyo sobrang sipag mo at ang advice ng cards ay magpahinga ka para makakapag-focus ka kasi may posibilidad na maaksidente or magkamali ka sa trabaho mo. At saka una mong i-priority yung kalusugan mo. Kung kailangan magpa-check sa doktor dahil meron kang nararamdaman, gawin mo. Sa mga single, may potential person na darating sa buhay mo. May posibilidad na past person mo ito. Pero mag-ingat ka kasi merong pregnancy na card. At saka ingatan din na huwag masyado magpakalasing. Ang ilan naman sa inyo hindi mo gusto magkaroon ng relasyon kasi mas gusto mong kumita. At saka napansin ko lang guys, kaya pala ang ilan sa inyo pinakita sa mga unang cards na merong anak. Pero walang commitment. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards na yung person mo, ang iniisip niya, yung sarili niya lang na kaligayahan. At saka feeling mo, hindi ka pinapahalagahan ng person mo at saka malamig siya sa iyo. Ito muna yung angel number mo. 444. You're about to overcome something that you have been dealing with. All that was lost will be restored. Your mind and heart will soon be at peace again. At saka ang ilan sa inyo, late na matulog, hindi pa makatulog. 303. Many opportunities coming your way, and your angels want you to be open to these many opportunities. Pero ang ilan sa inyo mukhang umiinom ka para makatulog. Masyado kang maraming iniisip or inaalala. Ipahinga mo yung isip mo. Ingat kayo guys kung hindi kayo ready na magkaroon agad ng baby.
Kasi yun talaga yung pinapakita eh. Lalo na kung marami ka pang hinaharap na problema. Itong The Chariot, connected na to sa angel number mo na meron talagang success, prosperity na darating sa buhay mo. Ito yung mas bigyan mo ng focus lalo na't ang ilan sa inyo marami kang kailangan tustusan. Itong Seven of Pentacles ang nagsasabi na may magandang resulta yung lahat ng effort mo, lalo na sa career, sa business, or financial. Kaya huwag ka masyado mag-worry, tuloy-tuloy lang. Six of Pentacles. Yung akala mong wala nang darating na positibo sa buhay mo, pero marami. Pwedeng ikaw yung magbigay ng blessing sa iba or ikaw yung makakatanggap.